Hello guys! Ito, i-ano ko to. Kuha ito ng umaga. Ay, teka. Tanggalan na. Alisan natin ng ano kasi magpo-voice over tayo. Ito yung gawa ng aking mga pinsan. Si Ryan at saka si Inyok. Ayan. So, yan nga, nung isang araw pa to tapos ang kahapon pa tapos yung yung bubungan. Subali ang pagkakabitan na lang ng sanipa ang kanilang gagawin. Ayan, ayan si Ryan. Habang may ginagawa si isang pinsan, nag-aano muna siya ng mga bato kasi kailangan tatambakan yan. Dahil iyan guys, ito ang kwento rito 2016 yata pinasimulan namin yan. Palpak kasi sa 5 tao, ang laki ng aming nagastos talaga dyan. Almost 1 month nilang or mahigit ang kanilang ginawa. Paghukay lang nakabili pa kami dyan ng ano bang tawag niyan? Bumili pa kami ng jackhammer. So yun, nasira yun, hindi na makumpone siguro na yun siya. Maraming doon siguro na nasunog ang wire, so hindi na yun mayari. So yan nga dati, ayan, imagine nyo sa ilang araw yung tinatawag na layout. So kung hindi pa napuntahan ng aking kuya, hindi niya nakita na mga nakaupo lang sila doon. Imagine nyo isang linggo na sayang, magkano din yung arawan nila sa 4 or 5, basta alam ko 5. So isa pang palpak. Dahil yung kanilang hinukay ay nagiging mahigit sa 1 metro ang lalim, no? Kaya nga nagdodoble-doble tayo sa gastos, pero pina-stop namin yon kasi nga may palpak, kaya yan nailipat yun yung aming pinatayo. Dahil nga dito, mahirap talaga na tayo, no? Nung time na yon wala pa tayong internet doon at hindi pa ganyan ka yung nung 2016 yung mga internet doon, yung data, kaya yon pinapupuntahan ko lang doon. Siyempre wala ngang bantayan ang sinasabi ko. Mahirap talaga magpagawa. Tapos yung mga gumagawa, no, hindi sila gagawa. Ayan, kasi wala ngang mata. So siguro pag narinig nila dati yung aking kapatid, yung kapatid ko rin, aakyat o hindi, ayun. So marami ding dahilan. So ayun ang nangyari nga. So so bali nagdoble talaga. Imagine nyo sa isang nakagastos din yata tayo doon ng kulang-kulang 100,000 sa paghukay lang kasi nga may bato nga naman talaga, no, mga buhay na bato ang nandyan or limestone. Ayan dati, ayan yan yung na yon. Hi Denmark. Ito dati ito siyang part na yan. Nandiyan dati yung kubo ng aking asawa. Yun nga itinumba lang ni Bagyong Ulysses. So yan guys, ayan ay CR yan doon at may maliit na kusina. So yun lang ang natira. So ito naman anuhin natin. Kung tama nga ba tong ating So hindi ito. Naputol tayo, so balik tayo dito sa ating So naputol tayo dito guys, kaya yan kasi hindi ko yata na-save yun. Ito, pasensya na kayo kasi nga inaano ko lang to, kinuhanan ko lang itong tablet na to. So thank you sa aking baby girl, no, bigay niya to sa akin. So itong ang aking pinsan. Ayun nga, talagang tuloy-tuloy pa yung kanyang So, malapit na magpantay. So, ito yung isa kong pinsan naman, si Inyok, siya talaga yung pinakapanday natin. Ayan, pinagawa ko na siya ng yung cage. Ito yung winning cage yan. Or pin yan, tawag yata. Winning pin yata ang tawag dyan. So, yun, pinag-aano ko na kasi sa 28, iwawalay na natin yung ating mga biikis, So, yun ang sabi ko, unahin niya muna yan para mapinturahan at saka yun movable kasi yung farrowing pin doon kasi dinikit nung aking pamangkin doon sa poste, yun ay ayaw ko. Gusto ko yung di buhat-buhat, kaya yan.
So yun nga sabi ko, may mga materialis na dyan. Pero may kulang tayo, yung ating plastic matting, may kulang. So yun, no? Hi Denmark, ayun. So yan, marami pa tayong dapat gawin dyan guys. Marami pa tayong gagawin. Kaya ito, no? Pasensya na kayo sa aking bara-bara. Pero wari ko, nakikita nyo naman. Kung mag-focus yun, dapat magagawa naman talaga yan. So yun. Kasi ayun na nga para mawala na rin yung ating mga materyales. Ayun nga sinasabi ko, no, unlike dito sa ating mga manggagawa na talagang mapagkakatiwalaan, so kahit hindi natin sila babantayan, sa araw-araw may nakikita tayo. Ito yung hapon, kasi 2 beses nila ako pinapadalhan. Hindi naman nang dahil sa gusto kong ma-monitor kung anong-ano. Natutuwa lang ako ng kapag gising ko, magkakape, kasi sa atin medyo na sila na time na yan, break time na nila, lunch break na nila. So yun, kaya gusto kong manood, no? Kaya talagang mapagkatiwalaan naman talaga sila dahil hindi sila katulad ng iba na talagang as in bulakbol. Yun nga yung unang batch na nandyan sa bukid noon, yun nga sabi ko na nagdoble-doble. Sa lalim ba naman ng hukay, akala mo naghukay ng balon? As in talagang sobrang palpak. So nagpasalamat na lang din ako noon na yung aking kuya umakyat doon. Tapos nakita nga niya yung mga ginagawa nung mga nagtatrabaho. Siyempre nga naman, no, sahod lang ang inaano, papadala ng sahod. Tapos yung talagang nagmamanage talaga, susulpot hindi kasi diyan nagpapaano rin kami ng mga bato nga, no? So ang laki rin nating nagastos, pero tulong na nga rin doon sa mga tao na gustong kumita. So hanggang ngayon, meron pa tayong mga graba, no? Ay yung mga gravels yata ang tawag. Ewan ko, pearl o ano ba yung tawag dyan? Yung maliliit na bato. So yun nga ang sinasabi ko. Mahirap talaga na magpaano tayo, magpagawa na yung ang mga tao ay gusto sa sahod na hindi naghihirap. Kasi nga ang iniisip nila, wala namang bantay, wala naman yung may-ari. So gagawin nila o hindi. So, yun. Kaya yun, nagalit yung aking kuya. Siyempre, sinermonan nga niya. Mga hindi rin ibang tao yun, mga in-laws din sa mother side nga, mga yung magtiyo, magbayaw, mga ganoon, no? Kaya pinahinto ko sila, sa madaling salita, pinahinto ko. At saka hindi sila uubra sa kuya ko kasi ang kuya ko talaga may pagka-stricto. Oo nga naman, kasi nga ang rason ng kuya ko ay naaawa siya sa amin na yun nga kami nagpakahirap din para para may pangsahod sa kanila tapos sila binabaliwala lang pabanjing-banjing. So yun. So hanggang ayun, naging okay na. So ito nga, medyo matagal na nating dinivelop tong lugar na to. Yun nga lang ang mahirap kung wala tayo talaga sa aktual, wala tayo sa personal. Yan ang mahirap kasi yun, ang iba kasi kailangan bantayan mo talaga. May iba nga napakahigpit kahit na minuto lang yan, talagang magagalit yun kapag kami hindi namin alam, pero okay lang naman yan, hindi naman pagtatrabahuin natin na para din kalabaw, una mainit, ganun medyo maluwag din naman tayo pag sobrang ang init. Lagi ko nga sinasabi na kapag sobrang init at saka hinihingal kayo, magpahinga kayo, sa lilim, uminom, kasi nako, gustuhin man natin kumita, pero yan, kung katawan naman natin ang kapalit, kaya yon minsan nagagalit din ako, lalo na pag nakita ko yun nasa arawan, na wala man lang yung ulo, walang balot, doon, yan nagagalit ako, kaya yan sinasabi ko, kapag ganyan, ayaw mo makinig sa sinasabi ko, huminto ka na lang, kasi ayokong madisgrasya ka, mamaya may heat stroke yan, ano pa natin yan, kasalanan pa natin, konsensya pa natin yan. Kaya yan guys, ayun nga, okay na at yan nga, pinagpantayan ni si Ryan, ayun nga, yun nga CR, yun, kasi nga talagang medyo matigas ang mga dyan, ang mga bato. So buti na lang meron tayong malabarakong pinsan na talagang matyaga,
So, yun. Kaya, thank you so much. Ayan, bye-bye. Mag-ingat po tayong lahat. Yan lang po. No, pinahaba ko lang yung ating thank you.